Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang tila sadyang totoo talaga ang katagang ang gaba di jud magsaba at bawat kasinungalingan at masamang ginawa mo sa iyong kapwa ay may katapat na leksyon dahil digital na talaga ngayon ang karma. Tila mukhang isa-isa nang dumarating ang karma para kay dating senador at di umano'y talunan na si Antonio Trillanes matapos di umanong magbigay ng kanyang mali-maling testimonya o impormasyon na nagdiriin raw sa pamilyang Duterte, partikular na kay Congressman 1st District Representative ng Davao City na si Paulo Duterte at ang second spouse of the Philippines na si Attorney Manasseh Scarpio, dating senador, at di umano'y talunan na si Antonio Trillanes, himas rehas na di umano at pinaresto na. Ito ang balitang tila gumimbal sa mundo ng lahat ng social media platforms, maging ang media at kapapasok lang na balita ngayong araw, August 9, 2025, kung saan inilabas na ng Quezon City Prosecutor Office ang biglaang arrest order laban sa dating talunang senador na si Antonio Trillanes sa kasong isinampa ni Congressman 1st District Representative ng Davao City na si Pulong Paulo Duterte at asawa ng pangalawang pangulo na si Attorney Manasseh Scarpio. Sa biglaang utos at bisa ng Metropolitan Trial Court Quezon City Branch 131 ay kumpirmadong pinatawan at pinaaresto ang senador na si Antonio Trillanes matapos ang kanyang di umano'y mga kasinungalingang pahayag o false testimony na tila nilabag nito ang Article 183 Paragraph 1 of the Revised Penal Code na isinampa sa court by the Office of the City Prosecutor Quezon City. Kaugnay ito sa umano'y maling pahayag ni Trillanes sa isang pagdinig ng Kamara noong 2024. Matapos suriin ang complaint affidavit, reply to affidavit, counter affidavit at rejoinder affidavit ay diniklara ng korte na may sapat na dahilan upang magpalabas ng warrant of arrest laban sa senador na si Antonio Trillanes. Nag-ugat ang reklamo sa dating senador matapos akusahan sina Paulo Duterte at Attorney Man Scarpio na di umano'y drug lord ang mga ito. Hindi rin raw totoo na di umano'y nagtataglay ng yaman ng pamilyang Duterte na tinatago sa iba't ibang bangko. Matapos nga nito ay kumpirmado na ang pagpapaaresto sa dating senador na si Antonio Trillanes. Itinakda rin ng korte ang monitoring hearing sa January 26, 2026 upang subaybayan ang implementasyon at serbisyo ng warrant of arrest na ayon sa ilan mukhang di na mapipigilan pa at tila isa-isa nang dumarating ang karma kay Antonio Trillanes. At ayon pa sa marami sa ating mga kababayan ay isa pa sa matinding kasinungalingan umano ni Trillanes ay tungkol sa bank account ng mga Duterte. Kaya nagtataka at nagtanong ang marami sa ating mga kababayan, papaano niya iyon malalaman ng mga bank account ng mga specific na tao? Wala namang court order ang korte kaya't hindi pwedeng ibigay ng nasabing bangko basta-basta na lamang ang mga impormasyon sa nasabing mga bank account. Isa umanong kasinungalingan at pwede rin umanong sampahan ng kaso ang mga bangkong naglabas ng mga impormasyon na walang pahintulot ng may-ari o ng korte. Kaya't ang kaduda-duda ngayon at ang pinagtataka ng marami sa ating mga kababayan kung bakit walang mainstream media ang nagbalita nito patungkol kay Trillanes at tila mukhang binabagyo na ng karma ang lahat na kumakalaban ngayon sa pamilyang Duterte. Sabay-sabay nating panoorin ang full video. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, narito ang buong balita na umani ng samut-saring reaksyon sa mundo ng social media. Buti nga yung anak niya na drug lord at saka yung son-in-law ay I take exception to that statement, Mr. Chair. Please, It is not fair. And it's my opinion. Mischievous It's my statement. opinion. Ikaw nga pinapapatay mo yung mga suspected. session suspended. Wala ka na. Ano? Sani. Pinapagalit eh. Sani. Huwag kang mag-arte rito ng ganyan.
You do not provide. Please avoid calling names. We can conduct this hearing professionally and calmly. So avoid calling names para hindi po tayo magkaroon ng sakitan. Dali na kayong gabat rililing. Di naman tamatingalaan basta man na mga inaning nga mga report. Unsay gibut. Tago na sa kakaron. Naglabas ng arrest warrant ang QC Court laban kay dating Senator Trillanes kaugnay sa kasong false testimony matapos ang reklamong inihaay ni Davao City Representative Paulo Duterte kaugnay sa umano'y maling pahayag nito sa isang pagdinig sa Kamara noong 2024. Asa mga ron mo tayo ko Trililing. Sa kaon man na karon mudagan para ba kang Vice President sa mapagdagan karon nga na mapugay kaso. Hinahinay na. Ang gawa dili ibagsaba. Tusos ang naong Merise. May good news ako sa inyo. May good news ako sa inyo. May isang kumag talaga. May isang lalaki na pinatawan ng arrest warrant ng QC Court matapos maggawa-gawa ng kwento na walang kwenta sa mapatungkol sa mga Duterte. Alam nyo, sunod-sunod na yung sunod-sunod na yung karma ng mga ng mga tawag dito, sunod-sunod na yung karma ng mga anti-Duterte diyan, ha? Hindi nyo ba naalata? Baka sunod yan, buhay nyo na, ha? Ay. Buhay nyo na talaga. At eto nga breaking news na good news sinampahan ng QC Court etong si Trililing ng arrest warrant matapos pong mas maganda siguro kung babasahin natin dito, wala naman sigurong masama, no? Eto, from SMNI gikan sa masa. Naglabas ng arrest warrant ang QC Court laban kay dating Senator Tukmol Antonio Trillanes kaugnay ng kasong Pales ata basa dito, basa yun na yun. Testimony matapos ang reklamong inahin ni Davao City Representative Paulo Duterte kaugnay ng umanong maling pahayag nito sa isang pagdinig sa Kamara. Di alam nyo na lang talaga eto sorry po may sapak po sa utak ang maniniwala sa mga sinasabi ni Trililing. Kadalasan po dyan ay tawag dito puro lang po kasinungalingan ang mga pinagsasabi niya. Tingnan nyo, nasampahan siya ng kaso kasi sa kakagawa-gawa niya ng winto na walang winta, no? So eto nga si Trililing kamakailan lang din nagbigay ito ng pahayag mapatungkol kay Leni Robredo at kay Pangulong Duterte at kay BP Sara na kapag si Leni Robredo po daw ang tawag dito ang ano ba tong magandang banggitin, kapag siya daw ang naging kung si Leni daw ang naging pangulo baka daw hindi daw ipadala ni Leni Robredo si Pangulong Duterte sa dahig, kaya mas okay daw si Risa Ontiveros. Alam niyo ang nakakadiri ng samahan nila kasi nanglalaglag sila ng kagrupo nila para lang iangat yung isa. Kung gusto nyo naman umangat at gusto kayong mahalin ng taong bayan, hindi magsuportahan na lang sana kayo. Kaya hindi ka na nanalo eh. Hindi, ito, try mo, Trillanes, takbo ka ng senador ulit. Dali. Dali na. Alam ko natalo ka sa pagiging mayor, takbo ka ulit ng O kaya, ikaw na lang ang maging tandem ni Risa Araneta Bayrus. Oo, ikaw na lang maging tandem ni Risa Araneta Bayrus na maging vice president. Ngayon, ba tatakbo siyang presidente? Si Risa Ontiveros, o ikaw maging vice president. Naku po, napakalakas mo. Oo, napakalakas mo sa Mandaluyong. Ay, napakalakas mo sa, baka manalo ka. Maniwala ka sa akin, baka manalo ka Trillanes ko kasi tumakbo ka na. Kasi baka mamaya tawag dito, baka mamaya maunahan ka pa. Mamaya magtampurorot ka na naman pag kinancel ka ni Risa. Katulad lang nung dati, 'di ba?
Katulad lang nung pag-cancel sa'yo ni Pangulong Duterte. Nung kinancel ka ni Pangulong Duterte na maging Vice President, nagtampurorot ka, kaya nagkakaganyan ka ngayon. Di ba? Kaya sa lahat ho ng mga gustong halimbawa lapitan ho kayo ni Trillanes, tanggapin niyo ho agad yan, mahirap po magalit yan. Kapag yan po ay nagagalit, ano po yan? Pag yan po ay natanggihan, nagagalit po yan. Parang si Tory yan, kung si Tory ay bulldog, yan po ay pitbull. Pitbull sa laki ng mata, pitbull sa pagiging matapang, ano. Oo, kaya kayo, mag-ingat-ingat kayo dyan. Ako po, pag kinancel niya, ako po. Oh, Lelo, samantalang dito tayo sa mga unahin natin itong panayam ni Sir J. Sonsa, ng aking katukayo na isa sa mga iniidolo ko pagdating sa politics world, sa politics opinion. Yan, si Sir J. Sonsa. So, panoorin natin ito. Basahin muna natin yung, saan yung title? Ang title ay, J. Sonsa, sa gustong magpatanggal kay Vice President Sara Duterte, talunin sa patas na laban, dumaan sa tamang proseso. Grabe ito, no? Hindi, alam nyo, sa totoo lang, itong title na to, tama talaga to. Bakit ba kasi ayaw nyo na lang antayin ang 2028 election at labanan si Vice President Sara Duterte? Yan yung isa sa mga pinagtatakaan ko din Bakit kaya ayaw nilang labanan si Vice President Sara Duterte, no? Lagi naman sinasabi ni Larry Gadon, ni Trillanes na mahina na si ang mga Duterte, wala na daw kwenta, wala na daw laban, wala na daw supporters. Keso si Marcos Jr. daw nagpapanalo kay Vice President Sara Duterte sa pagiging Vice President. Pero bakit takot kayo labanan siya sa darating na 2028 election? Yun yung isa sa mga katanungan dyan na hanggang ngayon ay na-disbar na ng pangatlong beses si Gadon, hindi niya pa rin masagot-sagot. Ito, panoorin natin. Kapit na 28, talunin nyo. Pag tinalo nyo, wala na. Di tapos ng boxing. Tama. Talo si Inday. Pero kaya talunin nyo sa isang patas na laban. Ibig sabihin, tumaan kayo sa tamang proseso. Tama. Dating ng February 6, 2026, you file an impeachment complaint, duly certified, verified, with all the necessary probable causes, pieces of evidence attached, and then idaan yan. Pagka-file, i-refer ka agad ng Senate o ng House Secretary General to the Speaker. The Speaker refers it to the Rules Committee. The Rules Committee refers it to the Justice Committee, and within 10 days, and that the Justice Committee provides the accused the proper avenue for her to see the complaint and react to the complaint. And more probably, dumaan sa tamang proseso by way of a committee hearing sa Justice Committee, unang-una to check whether the articles... Pops! Sir Jason Sa, baka naku po, nag-English ka na, baka hindi maintindihan ng mga tulonggis loyalistang vlogger. Sir Jason Sa, baka hindi maintindihan ng mga vlogger ni Tambaluslaus. Huwag mo masyadong laliman. Mga boplak pa naman yun. of impeachment presented is tama sa forma, tama sa substance, which are required for a tamang proseso sa isang impeachment proceedings na tinutukoy na nitong desisyon sa Torion Petition. Sa sinabi po ni katandem ni former President Rodrigo Duterte na si Senador Alan Peter Cayetano, na sinabi niya na kung gusto nyong ma-impeach, dumaan sa tamang proseso, which is meron pa namang Pebrero sa susunod na taon, pero nabanggit niya kung ayaw nating maging presidente si Vice President Sara Duterte, talunin nyo na lang sa 2028. Ano masasabi niyo po rito, Manong Jay? Okay, cuentas claras, Anmar, no? Number one, sino ba ang nagsusulong na ma-impeach si Vice President Sara Zimmerman Duterte? Number one, malinaw pa sa sikat ng araw, si Congressman Martin Ferdinand Romualdez ang talagang pasimuno ng kanyang pagpapatanggal. Dahil he sees, no? Si Romualdez nakikita niya na ang pinakamabigat na makakalaban niya sa kanyang obsession na maging presidente. Uy, obsession na maging presidente ay si Mrs. Carpio, si Inday Sara.
So talagang gumagawa siya ng paraan para matanggal siya. Kasi pag wala si Sara, may chance siya. Kahit 1% pa lang siya ngayon, no? Tsaka obvious na obvious naman, 'di ba? Tingnan niyo na lang nung hindi sila pinaburan ng Supreme Court. Aba, nag-iiyak. Ika nga ni Jaime Marcos bonjing. May dala-dala pang chupon ng ano. Hindi talaga, alam nyo, kaya nga biglang yung pahayag ni spokesperson House of Representative spokesperson, hindi ko alam kung anong tawag sa kanya. Oo, yung anak ni Abante na spokesperson ni Tambaluslos, no, na wala daw sa idea ni Romualdez na tumakbo daw ng presidente, hindi daw gumagamit ng mga vlog, wala daw TikTok na propaganda. Pero tingnan niyo yung nangyari nung hindi sila pinaburan ng Supreme Court. Aba, nagtataho lang walang iya. Nag-i-English, hindi mo maintindihan. Para sila nung pinsan nilang hinunguya yung mga letra. Diba? So doon talagang pinatunayan mismo ni Martin Romualdez na talagang kaya niya ginagawa ito ay para mapatalsik talaga si Vice President Sara Duterte at wala na siyang makalaban sa darating na 2028. Si Risa kasi kahit papano kaya nilang tablahin yan kaya nilang tablahin yan. Wala naman talaga ding dating sa pagiging presidente si Risa Araneta Virus, no? Ngayon, tsaka ito pa isa. Ayaw ni Martin Romualdez ng may kalaban. Kung matatandaan nyo po, lagi po yung walang kalaban. Lagi po yan walang kalaban, wala po yan laging kalaban, at lagi ho nananalo yan dahil walang kalaban. Ganun ho kalupit yan si Martin Romualdez. Kaya ngayon, talagang pinupush nilang ma-impeach si Sara para, di ba, kahit papano ma-sure na nila o matatawag na sure win. Kasi ang inaano pa nga dyan, ang isa pa nga dyan katulad niyan etong impeachment na to, may isa pa silang purpose dyan, yung COMELEC. Baka talunin nga ni Vice President Sara Duterte sa botohan itong mga kalaban niya, yung mga Tulfo, Dilawan, tsaka Pulahan, katulad niyan ni Romualdez, Pulahan na yan So tawag dito ang aalalahanin naman ho natin yung COMELEC. Baka may sabihin na hindi ka pwedeng i-declare na presidente kasi tawag dito, marami kang kaso. Oo, na-impeach ka pa nga, ganito, ganyan. Pwede nilang gawin yun, ha? Yan pa yung isa nating asikasuhin. Ang pa sina Pacquiao, sina Mrs. Robredo, at kung sino pa, no? Baka mas lamang pa si Soto kung isasama si Soto sa equation. Number 2, sino ba ang gustong matanggal si Sara? Kundi yung Makabayan Black at yung kanilang mga kaibigan sa Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front, sapagkat balakid si Inday, si Mayor Inday, nasubukan na niya yan nung mayor siya ng Davao at ngayon ay vice-presidente, sa kanilang hangarin na makapagpalit ng gobyerno at mahawakan ng mga communist, terrorist, rebel ang gobyerno ng Pilipinas. Naku po. Malinaw po yan. Sino pa ang ibang interested party na matanggal ang presidente, ang vice-presidente? The vested interest. Tulfo, si Rapi, si Erwin. Yung mga korap, yung mga hindi makapagnegosyo sa gobyerno ng patas. No? Lahat sila. So, kaya nga ang sinasabi si Mr. Cayetano, the gentleman from Taguig Pateros, na malapit na 28, talunin nyo. Ilang years na lang. Di tapos ang boxing. Tama. Si Inday. Pero kaya talunin nyo sa isang patas na laban. Ibig sabihin, tumaan kayo sa tamang proseso. Pagdating ng February 6, 2026, you file an impeachment complaint, duly certified, verified, with all the necessary probable causes, pieces of evidence attached, and then idaan yan. Pagka-file, i-refer ka agad ng Senate o ng House Secretary General to the Speaker. The Speaker refers it to the Rules Committee. The Rules Committee refers it to the Justice Committee, and within 10 days, and that the Justice Committee provides the accused the proper avenue for her to see the complaint and react to the complaint. And more probably, dumaan sa tamang proseso. But Ito ita-translate ko yung sinabi ni Sir Jason Sa. Kasi may napanood po kasi akong siguro ilan sila. 1, 2, 3. Halos lahat Oo, nagrereklamo sila sa hindi daw nila maintindihan. Ang sabi ni Sir Jason Sa ganito, pakingge, sa mga vlogger ng loyalista dyan.
Sige, gamitan nyo na lang ng Google Translator, ha? Mapapatagal ako. by way of a committee hearing sa Justice Committee, unang-una to check whether the articles of impeachment presented is tama sa forma, tama sa substance, which are required for a tamang proseso sa isang impeachment proceedings na tinutukoy na nitong desisyon sa Torion petition. Opo. Pag gagawa yan, at yan ay lumusot, na parating sa Senado, magkakaroon ng impeachment trial. At walang magiging petition na may isasampa pa sa Supreme Court na mananaig sapagkat dumaan sa tamang proseso. Tama. Kaya ngayon pa lang, ang payo natin doon sa mga talagang gusto, no? Including Mr. Romualdez, and of course, yung kanyang mga kaibigang contractor, no? Buisit ka, Sir Jason Sa. Muntik ko mabuga yung kape ko sa iyo. Walang iya na yan na kaibigan, kontraktor. Sina? Si Saldi ko? Malumit, ha? babatas, pag-aralan nilang maigi, no? Kumuha sila ng mga tamang legal mercenaries, legal luminaries, na tutulong sa kanila, Admar. Buisit si Sir Opo, Jason Sa. muling ang binigyang diin nitong si Senador Alan Peter Cayetano yung naging pahayag din ng Supreme Court. Sabi niya, i-quote ko lang si Senador Alan Peter Cayetano, hindi ba tama naman yung sinabi ng Supreme Court, dapat may impeachment pero hindi dapat gamitin ito ng magkalaban lang sa politika. Ngayon kung talagang may ginawa siyang masama, i-impeach pero sa tamang paraan. At sa tamang panahon. Mhm. Kasi may 1-year bar nga eh. Hindi yung meron ng isa, meron ng dalawa, meron ng tatlo, tapos ang ilulusot mo yung pang-apat. Bawal po yun sa saligang batas. Malinaw po yun. Ngayon, ako, para lang malinaw, hindi lang naman impeachment ang pwedeng gawin. Pwede, kung halimbawa, gaya na sinasabi ni elected, Sira ulo si Sir Jason Sa. Ang galing eh. No? Iba yung yung banat eh, no? Pa-simple lang eh. Congressman of Manila, Joel, ang pangalan niya, Joel Chua ba o Joey Chua? Chua-chua. Ang sabi niya, maraming ebidensya. Kung nagdudumilat po at talagang napakabigat ng ebidensya, wala pong batas na nagbabawal sa sino man, lalo na sa kanila, no, na magsampa ng kasong kriminal o sibil laban kay Sara Duterte. So, yan naman pala eh. Wala naman siyang nakasaad sa saligang batas na immune ang Vice President from criminal and civil administrative cases or complaint, no? Or charges. So, hindi pwedeng sabihin na anong tawag nito, di kung meron kayo di dalhin nyo sa korte. Tama. Sa korte para managot or sumagot si Mrs. Carpio, si Inday Sara. Tama. Opo, at doon po sa Hindi yung puro kayo presscon tapos kuda. Hindi, nagtataka din ako kasi puro sila ganun na yan, pagbabanta kay Pangulong, pagbanta sa taong bayan, sinira ang tiwala ng taong bayan. Magnanakaw ba tayo sampahan ng kaso? Kasi may balak din kayo na dalhin sa ICC si BP Sara, ganun. Kasi may balak din kayo dalhin sa si BP Sara sa ICC. Ganun ba? Kaya ayaw nyo sampahan ng kaso dito. Una pinapayagan naman kayo. Wala namang umahadlang sa inyo mga gago. 'Di ba? Puro ko da sa press ko, nakala mo naman. Tapos alam mo yung mukha ni Chua, pang alam mo yung ginuwit sa papel. Sorry ang naging privileged speech which is siya yung nagmotion talaga na i-dismiss. Nakalaunan ay pumayag din siya na i-archive na lang itong si Senador Rodante Marcoleta. Inisa-isa niya yung nakikita niyang mga kamaliang ginawa po ng Kamara at nabanggit nga niya na hilaw. Kasi galing siya ron eh. Opo. Galing siya ron, alam niya kung ano yung sistema ron eh. And sinabay pa niya sa pag-quote doon sa resulta rin ng desisyon ng Korte Suprema. So mula pa lang doon, hindi ba pwedeng matimbang na agad ng mga miyembro ng Senado na may something na problema dito sa impeachment na ito at kung ating susundin yung tamang proseso, mali na yung kanilang sa kanila tamang proseso pero mali yung kanilang tinanggap na mga information, hindi po ba automatic na mali din sa kabuuan?
Kaya nga po, tama, kung inyo magugunita, June 10. Tama si Senator Ronald Bato de la Rosa, si Doktor, no? O Public Administration, Ronald de la Rosa, nung nag-motion siya to dismiss because nakita niya may problema. At tama rin ang naging amendment ni Senator Christopher Lawrence Go ng kanyang susugan ang panukala ni Senator de la Rosa noon, at ito ay i-remand, ibalik sa House of Representatives sapagkat palpakis, no? Ang Palpakis. fourth impeachment, articles of impeachment. Palpakis. Kaya, in effect, para baka nakakalimutan ng tao, all the while, justified yung pagkontra ni Senator de la Rosa at ang amendments, ang paghingi ni Senator Go na ibalik ito, na kinatigan naman ng impeachment court at that time, no? At that time. Kaya nga, diyan sila nagkakagulo kagabi. Sabi niya, para kipa na nanumpa kayo, sabi ni Senator Soto, di ba? Nanumpa kayo, naging impeachment court kayo. Because at that time, wala pang desisyon ng Supreme Court. Yun. Ngayon, nagkaroon ng desisyon ng Supreme Court. In other words, wala na yun, no? While it may form part in the records of the Senate, in effect, the Supreme Court is now saying because it is void ab initio, it is unconstitutional, it violates the due process, therefore, it has to be executory immediately. At as if the Senate, anong tawag nito, wala siyang jurisdiction. Oo. At least, nakapagpa-picture sila ng nakatoga, pwede na lang ibenta ngayon sa ukay-ukay o dyan sa, ano ba yung nasa Makati? Bangketa. Creators, no? Pwede lang ibenta roon. Yung kanila, para magkapera naman, maibalik, may donate siguro sa mga bina. Uy, ano yan? Hindi ko kinahulo dito ang lakas ng tama mo, Sir Jason Sa. Grabe si Sir Jason Sa. No? Simple lang bumanat pero tagos hanggang ngala-ngala ni Antique. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!